Mga kapatid, salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating pagsamba ngayon ay pupunuin ng biyaya, pagpapala, mga daing natin, mga sasabihin natin sa Panginoon, sasagutin po niya. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo sa ating pagsamba, ibuhos na natin sa Panginoon ang mga kailangan po natin. Bakit ko nasabi na ang pagsamba natin ngayon ay punong-puno ng biyaya? Sapagkat kagabi mga kapatid, galing po kami dyan sa plaza. Pinakinggan po namin ang huling meeting ng isang mga kandidato. Doon ko napagtanto na ang pagsagot ng Panginoon sa ating mga katanungan ay kumpirmado. Kaya inspirado ako ngayon mga kapatid. Excited po ako ngayon. Alas 9 ang ating pagsamba, subalit ginawa po natin alas 8 dahil sa mga hindi inaasahang mga kadahilanan. At gusto ko naman sapagkat excited po ako na ibahagi ang sariwang pagkaing espiritual na kagabi niya ibinigay sa oras na alas 11 ng gabi, kagabi mga kapatid, dahil hindi kami makatulog. Sapagkat alam po natin sa araw ng bukas, tayo po ay boboto. Mahalaga po yung ating pag-aaralan mamaya pagkatapos ng ating pambungad na panalangin. Mga kapatid dyan sa Bugayon, gaya po ng aking unang ipinahayag, kayo na po ang bahala sa araw ng bukas. At ang kapatid na Lodigario Canlas ay patuloy po kami. Patuloy po tayong tatawag, mananalangin, makikiusap sa ating Panginoong Diyos na ipagkaloob ang lubos na kagalingan, kalakasan ng pangangatawan. Kaya hinihiling ko rin sa pagkakataong ito ay bigyan ng matatag na trabaho si Brother Ben, sapagkat alam po natin ang gawain sa kasalukuyan o sa ating kapanahunan ay totoong maliit pa, sapagkat ito ay kumbaga sa punong kahoy, ito yung huling talbos. Ito ay nasa mga banal na kasulatan mga kapatid, kaya hindi po tayo magtataka. Kaya Brother Ben, anuman ang mangyari bilang mga tunay na magkakapatid, kailangan yakapin natin ang mga salita ng Panginoon at tayo ay magtiis anumang mga pagsubok hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon o hanggang sa huling sandali ng ating buhay na ipinahiram sa atin ng ating Panginoon. Kaya request ko po sa Panginoon, sa pagkakataong ito, dagdagan pa ng Panginoon ang aking buhay sa mundong ito. Dagdagan niya ang lakas sapagkat inihahanda ang iglesia sa ating kapanahunan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo.
At hinihiling ko na tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, hindi po namin matutumbasan mga paglingap, mga pagsagot nyo, mga bibigay nyo sa amin ng mga kalakasan ng buhay, Panginoon. Kaya sa aming pagsamba ngayon, pinasasalamatan ka po namin. Pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Sumasampalataya po kami. Tinutunghayan mo po ang bawat isa sa amin. Mga ibinubulong ng iyong mga anak, mga daing po namin, maging ang kapatid na Rodigario Canlas, Panginoon, nasa ibang bansa man siya, Panginoon. Magkakasama kaming sumasamba sa pagkakataong ito. Maging ang mga kapatid na nasa Bugalyon. Panginoon, sumasampalataya po kami. Tinawag mo po kami sa huling kapanahunan ng Iglesia. Maraming salamat sa pagkaing espiritual, Panginoon, na iyong ibinahayag kagabi, Panginoon. Salamat ng marami. Sino kami sa mundong ito, Panginoon? Subalit wala po kaming magagawa. Kami ay mga palayo at ikaw po ang humuhubog sa amin. Patawad po sa marami naming pagkakasala. At dalangin din po namin ang pangarap ng aming bunsong anak, Panginoon, upang magamit niya ang kanyang pinag-aralan. Ipagkaloob po ang kalakasan ng pangangatawan, ang karunungan, Panginoon. Makilala po namin ang mga taong gagamitin niyo sapagkat kayo po ang nasa kalangitan. Kami po ay nasa libutan. Kayo po ang gumagawa ng lahat ng mga kaparaanan. Panginoon, hiling po namin, manatili po ang aming kaugnayan sa inyo. Hindi sa kanino mang tao, Panginoon, kundi sa iyo, Panginoon, sapagkat walang makapagliligtas sa amin, kundi ang iyong bugtong na anak. Ito po ang aming daing, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa mga hindi ring kapatid, ito po ay panawagan ng ating Panginoon. Gaya po ng ipinahayag kagabi, pagkagaling namin dyan sa plaza dito sa Magalang, Pampanga, ay iniribil ng Panginoon ang paksaing ito sapagkat napakahalaga at maunawaan hindi lang ang mga lingkod ng Panginoon, maging ang mga hindi lingkod ng Panginoon, anumang lahi, anumang mga wika, kailangan maintindihan ang panawagan na ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya ibinabalik ko po lahat ng kapurihan sa Panginoon, sapagkat sino tayo? Tayo ay mga hamak sa sanlibutan. Wala po tayong maipagmamalaki, kundi proud po tayo na tayo ay tinawag sa huling kapanahunan ng Iglesia. Kaya ang paksa po ng ating tatanggaping mensahe sa kasalukuyan ay tungkol sa midterm election na magaganap bukas o Mayo 12, 2025. Mga kapatid, sikapin po natin na tayo ay maging maaga bukas. Kung maaari, pagbukas pa lang ng presinto
ay nandoon na tayo. At pagkatapos na magawa natin ang ating katungkulan na pagboto, ay umuwi na tayo kaagad. Kailangan po natin na tayo ay magawa natin ang bagay na ito na may kapayapaan. Kaya dalangin po natin sa ating Panginoon, ang araw ng bukas ay maging mapayapa. Amen. At ang Panginoon ang magbibigay ng katagumpayan sa mga nagnanasa na maglingkod ng tapat sa ating bansa, sa ating bayan, maging sa probinsya, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, gaya po ng ating napapansin o nauobserbahan, ito ay nai-experience po ng marami at ito rin ay naging karanasan namin. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, panahon ito ng mga pagkukunwari, panahon ito ng mga fake news, panahon ito ng mga fake na mga gamit. Halimbawa, mag-o-order ka sa online. Mapipake ka. Maaaring hindi naman lahat, pero meron. Katulad nito, mga kapatid, nakita ko sa Facebook, dahil nasira na yung salamin ko na ipinagawa ng aking anak dyan sa market. Buy one, take one. Ito ay maliwanag, pero yung isa, malabo. Kaya bago tayo sumampa ngayon, nilinisan ko. Baka hindi lang malinis, gusto kong manigurado. Gaya po ng ating pinag-aralan, ay huwag kang agad hahabol. Tandaan po natin, sariwang mensahe. Kaya ito ang katunayan na mayroong pakialam ang Panginoong Diyos sa gawain ito. Ito ang huling kapanahunan ng iglesia. Ito maliwanag. Yung isa malabo. Kaya kung ako, advice ko lang, mas maganda na bibili ka doon sa nakikita mo na. Di ba nataasan pa tayo eh. Mas maganda pa yung tig 50 pesos na nabibili dyan sa supermarket eh. Tama? Ngayon, nag-order naman si Lelen dahil kailangan natin projector. Ano yung kulang, Lelen? Doon sa kanyang, ano tawag doon? Kumpleto. Pero yung gadget kulang. Pero pagka nakikita mo, pwede ka mamili. Ang sabi ko, kulay blue at itim. Anong kulay nito, Brother Ben? Ha? Gold. Nagpagawa naman ako ng flyers, kalahati ng bond paper. Pag-deliver, 1/4. Kaya sabi ko, kailangan na tayo ay manigurado, mga kapatid. Hindi lang mga gamit na sa online, maging yung merong mga fake kaibigan. Tama yun, brother? Kilala ka lang pagka may nahuhut-hut sa'yo. Tama? Pagka wala nang nakuha sa'yo, wala na, diyan ka na. Meron din fake na asawa. Lala, mag-ingat ka, ha? Paano ba yung fake na asawa? Hindi ka naman mahal nagpakasal. Bakit? Dahil sa pera. Tama ako, hindi. Pero pagdating, halimbawa, yung may pera, mayroong nangyari ng dahil sa karamdaman. Halimbawa, na paralisado.
Eh, anong ginawa dahil peking asawa? Tama, pumirma sa marriage contract. Pero peke, bakit? Hindi niya mahal. Di ba ang batas ng Panginoon sa hirap at ginhawa, yan ang original. Sa hirap at ginhawa. Meron pang nakikipagkasal sa mga hayop. O, sa YouTube, di ba? Merong mga vloggers na nagpapahayag, nagbabalita ng mga fake news. Eh bakit po ang pamagat natin ay midterm election May 12, 2025? Bakit ito yung ibinigay ng ating Panginoon? Dahil merong mga peking kandidato nag-file ng certificate of candidacy, tumatakbo pero ano ang hangad? Hindi maglingkod sa bayan. Hindi maglingkod sa bayan, kundi ano? Magpayaman, mangurakot. Meron din peking mga iglesia, mga peking mga ngaral. Kaya sabi ko nga sa vlog ko, noong Biyernes, purihin ang Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay kung ano yung pagkain espiritual katulad ngayon. Midterm election 2025. Saan mo mababasa sa Biblia yan? Maaaring tanong ng iba. Kaya ang gagamitin nating text ay Apokalipsis 3:14 hanggang 22. Mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng mga makakasama namin sa pagsamba, nawa magising tayo. Kaya ang panawagan ng mga tunay na kumakandidato na gustong maglingkod sa bayan, maglingkod sa ating bansa, maglingkod sa probinsya. Magpakatalino tayo. Tanggapin ang pera. Pero pagdating bukas, isulat natin. Kaya nga, ang pahayag ko, itong ating pinagkaisahan, ito yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. Tinitiyak ko na ito ang mga karapat-dapat maluklok sa ating bayan. Dito sa bayan ng Magalang. Kaya binigay ko na yung sample balot, brother, sa'yo. Kay sister, no? Kanina, maaga pa, install ko kayo. Ito yung sample balot natin. Kaya yung mga wala pang number dyan, kasi yung mga kandidato, mayroong mga number dyan. Ano, verse? Ha? Hanapin nyo na lang, katulad ni Bel B. Tagtulpo. Hindi ko makita. Nandyan. Ilan lang ito? 1, 2, 3. At meron nakasulat dito, nota, pakihanap na lang po ang mga number ng mga kandidato na walang number dito. Sana maunawaan po natin. Kaya dito sa Magalang, halos lahat nakausap ko. Kaya sabi ko, paano mong masusubok ang hindi mo nakaharap? Kaya habang pinupuntahan, Panginoon, bigyan mo kami ng malakas na pakiramdam. Bigyan mo kami ng malakas na discerning. At salamat sa Panginoon nang makaharap namin ay biglang naramdaman namin, ito ang gusto ko.
na pagkaisahan ninyo. Eh bakit merong mga pekeng mga samahan o mga iglesia? Sapagkat kung sino-sino na lang, para bang nanghuhula. Tama? Kaya ang tunay na pagkakaisa na hinihingi ng Panginoong Diyos, kailangan biblikal. Kailangan masuri mo. Kailangan matiyak mo. Halimbawa, ito brother. Anong kulay ito? Len? White gold. Eh kung sabihin kong gold ito, halimbawa, wala itong salamin na ito, ibig na pulot mo ito, tuwang-tuwa ka, eh gipit ka pa naman, anong gagawin mo para matiyak mo? Paasay mo. Eh kung may problema, anong gagawin mo? Itabi mo? Itapon mo. Kaya maraming mga kandidato na mga peke, may mga problema. Bakit mga yan ang dapat maluklok? Ibinigay siguro ng Panginoon ang paksang ito para magtanong ang mga marami. Gusto ko naman yun eh. Bakit po? Para matiyak natin aling iglesia at sino ang magsasagawa ng tunay na pagkakaisa sa araw ng bukas. Eh bakit natin natitiyak na ang mga nakasulat dito? Kaya Lelen, bukas, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Eh bakit natitiyak natin? Nasuri ito. Talagang tinitignan ko sa YouTube. Tinitignan ko. Eh yung mga kandidato sa Magalang, hindi mo nun makita sa YouTube. Pinupuntahan. Nakuha, brother? Ngayon, bakit natin natitiyak? Pakinggan po natin ang pahayag sa Apokalipsis 3:14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam kong ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahiningan at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Ang sabi ng Panginoon, at sa anghel ng iglesia ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ang nakasulat po dito sa mga banal na kasulatan, Laodicea, ang kahulugan ng Laodicea, malahininga. Ang malahininga, hindi malamig o mainit. Kaya sabi ko, ito, buy one, take one. Ito maliwanag, yung isa hindi. Eh sinong lugi? Ako. Eh, sino may kasalanan? Ako. Eh, bakit ko nagawa? Dahil kailangan. Kaya sa araw ng bukas, magpakatalino po tayo para hindi tayo malugi. Tama, brother? Kaya, malahining kunwari, totoong kandidato, totoong. Ang hangad pala magpayaman, mangurakot. Alam kong ang iyong mga gawa, kaya wala tayong maisisikreto sa Panginoon. Ikaw ay hindi malamig. Kunwari, galing mo. Talaga meron pang pakamay-kamay. Patapik-tapik,
o mainit man, hindi ka sincero. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahiningan at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. O, sinasabi mo, ako'y mayaman, ako yun. Ako dapat yung iboto. Ako. At naging mariwasa at hindi ko nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman ikaw ang Ama. Kahabag-habag, maralita, bulag, kubad. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam. Kawawa ka. Bakit? Walang lihim na ano? Ano, Lele? Walang lihim na hindi mahahayag. Mahahayag ka. Lalo na ngayon. Laganap ang mga vloggers, nakasunod sa'yo. Laganap ang mga CCTV. Maraming mga kandidato, ang sabi, wala sila pero nandun sila. Bakit? Nakita ka na eh. Kaya sabi ko, tiyakin natin ang mga talagang kandidato na talagang dapat na ito yung gusto ng Panginoon na maluklok. Kaya yung pinagkakaisahan natin, tiyak mo yun. Kaya salamat sa Panginoon. Ang gabay, ang patnubay ng Panginoon. Eto sabi niya, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalaysay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong maisuot upang huwag mahayag ang iyong kahiyan. Maging seryoso ka, makinig ka sa salita ng Panginoon para hindi darating yung panahon nakakahiya. Bakit? Kabali-balita mo, ganito pala. Ganun pala. Mabasa mo sa news. Kaya pagdating dito sa 22, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa mga iglesia, ang sabi ng Panginoon dito sa 22, ang may pakinig, makinig. Eh yung fake na iglesia ayaw makinig. Ang gusto peke ang kandidato. Tama, mali? Tama po. Kaya sabi ng Panginoon, ang may pakinig, may tinga naman tayo lahat, Julie. Lelen, di ba? Ang matalino, nakikinig sa payo. Tama? Tama, Bers? Ang may pakinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya ang tunay na iglesia, naroon ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nandito ang Espiritu ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ang maluklok sa magalang, yung pinagkaisahan natin. Sigurado ka ba? Opo. Eh bakit? Sapagkat ang Panginoon ang nagbigay ng pakiramdam habang kaharap mo. Ito. Kilala ko ba sila? Hindi. Eh paano mo matitiyak? Pinuntahan. Eh bakit mo pinuntahan? Para masubukan. Para matiyak. Para makita mo, maitim ba ito? Maputi ba ito? Matangkad ba ito? Sinong kamukha nito? Si Coco Martin? Eh paano kung masasabing karpintero ka? Eh tinanong ka kanina ni Lele, marunong ka ba maglagay ng ano dito, ng electric fan sa wall? Eh kung sinabi mong, oo, baka pumunta ka dito, tinali-tali mo. Hindi lang pala marunong. Eh bakit? Peking kalpintero, peking kantero, peking marunong. Ganyan din po sa mga kandidato. Amen. Kaya natitiyak ko, ang may pakinig, makinig. Kaya hindi lahat ang nagkakaisa. Nagkakaisa yung mga taong
mamamatay tao. Paano bang nagkakaisa? Lalo na ngayon, uso yung mga high-tech na cellphone. Oh, nandyan na. Si Brother Ben, si Ben, nakasakay ng motor. Ang plate number niya, ganito. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon ko lang tinig ito. Kaya gusto ko maraming magtanong eh. Naku ha. Lala, huwag mo makalimutan yung mamaya yung Facebook ko ha. Sabi nila, huwag mo muna buksan. Di ginawa ko, bakit hindi ako marunong eh. Makinig ka sa marunong. Makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Ayaw mo makinig. Bakit ayaw mo makinig? Ba't nakipayat eh? Nakatricycle lang eh. Bakit ko pakikinggan? Ang santol ay santol. Ang mangga ay mangga. Kahit pandak yan, kung mangga yan. Hindi nyo ba alam, adopted tayo. Hindi tayo ang katutubo. Ang katutubo ang bayang Israel. Tayo'y makasalanan. Nagdahil sa Panginoon, tinubos niya tayo. Pagkatapos, hahatol-hatol ka. Makinig ka. Hindi sa kapandakan, hindi sa ayos, hindi sa gupit, hindi sa balbas, kumuputi. Ang gusto mo yung kamukha ni Martin, Coco Martin. Hindi ko kamukha si Coco Martin, brother ha. Ang basihan natin sa tunay na mga aral. Kung mayroong pakialam ang Panginoon. Makinig ka, sabi ng Panginoon. Ayaw mong makinig. Bahala ka. Nanalo po eh. Di mo ba alam marami kami nanalo siya? Kaya sabi ko, hindi ka mayaman. Malahininga, hindi ka maini. Pinahintulutan. Ang may pakinig, makinig ka. Hindi ka nakinig. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Kung gusto mo yung masama, go! Tama, brother? Kung gusto mo yung masama, brother, kung gusto mo yung kurakot, go! Huwag kang makipagkaisa. Di yung pagkaisahan natin, go! Pero sino yung pinagkaisahan ninyo? Maraming kaso. Gusto mo ba yun? Ayaw ko mapahamak. Mahal ko ang bansa. Mahal ko ang bayan. Mahal ko ang Panginoon. Kaya ang may pakinig, gamitin ang tenga. Gamitin ang pangunawa. Makinig. Kaya hindi lang sa araw ng bukas, pagkaraan pa ng 3 taon. Kaya ang plano ng gawain ito, ipalaganap ang salita ng Panginoon. Ang may pakinig, makinig sa sinasabi. Ilang taon na lang. Malapit na po. Ayaw niyo bang matamasa ang pag-unlad ng Pilipinas? Ang sabi mo, siyahin lahat. Pare-pareho mga yan, kahit sinong lulok-lok. Oo. Gusto mo ba maghintay na lang nang mahuhulog sa iyo yung bayabas? Anong tawag mo doon, Lelen? Ha? Oo, kahit sinong lulok-lok. Kailangan magtrabaho ka, brother. Bakit? Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Pero bakit kailangan makinig? Bakit kailangan pumili? Para naman mapabuti. Sa halip na 50 pesos ang halaga noong panahon, noong elementary high school, 5 piso yung talong. Pero ngayon, noong nangunguha ko ng isda dyan sa Nabotas, magkano ang pagka 70 per kilo, magagandang galugong mataba. Umaangal pa yung mga bumibili. Pero ngayon, magkano yung 1 kilo? Higit 100.
mahigit na 100. Ano yung itsura ng galunggong? 185. Parang yung mga, yung mga sinusupot lang natin sa 10 piso. Nasubukan mo namin nagtinda dyan, bakit ang taas? Ayaw mo ba mapababayan? Ang may pag-iisip, mag-isip. Bakit? Maraming nangangako. Pagka raw nanalo, libre mo ang kuryente. Totoo ba yun? Libre ang kuryente. Maniniwala ka ba doon? Kailan libre? Pababa, 2,000. Maniniwala ka ba doon? Ilang Pilipino? Ang mga kuryente na yan, halimbawa yung Pelco, anong ginagamit? Anong ginagamit, Lele? Kung hindi ako magkamali, gumagamit ba ng ano yan? Para umanda. Hindi naman solar yan, ano yan? Dahil para umanda yung makina, halimbawa sa motor, kailangan yung gasolina. Gasolina. Oo. Baka, pagkatapos ililibre ka. Ang dapat paniwalaan, yung mapababa, yung hindi ka lugi, hindi lugi yung gumagawa. Yung company, pagka lugi yung company, sarado. Katulad mo, brother, niloko. Umalis yung mga nagtatrabaho. Umalis yung mga customer. Sinong lugi? Nagpapatrabaho. Walang mga kumpanya ng kuryente. Gusto mo ba yun? Paano magamit yung cellphone? Magpakatalino nga tayo. Kaya mga kapatid, etong pahayag, ituloy ko yung pagbasa. Tapusin lang natin ito. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka na sa akin ng gintong tinalisay, kailangan subok upang ikaw ay yumaman, hindi ka maging kawawa, at ng maputing damit upang iyong maisuot, upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. At ng pagpahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Gamitin mo. Bata ka pa naman, Lenlen. Idilat mo yung mga mata mo. Tandaan mo, mayroong mga fake na asawa, mga fake na kandidato. Idilat mo mga mata mo. Idilat mo yung totoong kaibigan ang kailangan ko. Ang kailangan ko, totoong nagkakaisa. Higit sa lahat, ang kailangan natin, totoong iglesia, totoong mga ngaral na galing sa Diyos. Ang lahat na aking iniibig, aking sinasaway, at dinidisiplina. Ikaw may magsikap at magsisi. Makinig ka. Ako'y nakatayo. Ito yung sitwasyon ng Panginoon sa panahon natin. Ako'y nakatayo sa mga may pintuan at tumutok-tok kung ang sino man. Diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ang pangunawa, ibig sabihin. Ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkalooban kong umupo na kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Ang may pagdinig ay makinig sa sinasabi sa mga iglesia. Mga kapatid, ang sample balot na ito ang magpapatunay. Sinulatan ko nga sa likod na ang Panginoong nakialam
may pakialam sa ating pagkakaisa. Kaya panalangin ko yung mga pinagkaisahan natin, ito ang maluklok sa bayan ng Magalang. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Paano kung natalo? Merong panahon, di ba? Panahon ng pagkabata. Maaring sinabi ng Panginoon, maghintay ka lang. Hindi pa kasi narinig yung aking panawagan. Akala ng marami, totoo lahat eh. Hayaan mo pagka naglibot, ang likod ko, mga likod ko, magsasabi sa mga tao. Ako'y kakatok sa mga tao. Sa bawat bayan. Kaya ang payo ko ng Panginoon, hindi lang sa mga kapatid, nananawagan ako, ang may makinig, pangarap po natin ang bansang Pilipinas ay umangat kahit paano. Hindi naman totally maalis ang kahirapan kasi nakasulat na yan sa Biblia. Kahit paano. Kumbaga sa kumbaga sa sugat, Ampa-ampat. yung lilit, yung sugat sa ating probinsya, sa bayan, sa iba't ibang bayan, kahit paano mahadlangan yung nagbibigay ng mga pollution. Kahit paano ang nakaluklok, hindi kurap, hindi magpayaman, pantay-pantay ang tingin sa mamamayan. Yan ang kailangan. Yan ang gusto ng Panginoon. Pero mananalo siguro. Kung ang mga nanalo man, hindi yun ang gusto ng Panginoon dahil meron tayong kalayaan. Ang Magalang magdurusa. Ang Pilipinas ay magdurusa. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y madaling paririto. Kaya ipinasulat ng Panginoon yung petsa ng kanyang ikalawang pagparito, hindi na ipinasulat. Bakit? Sorpresa. Biglaan. Hindi inaasahan ng mga tao. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay at ako'y sumasampalataya na ang ating pinagkaisahang ito galing sa Panginoong Diyos. Anong katunayan? Seryoso ako. Kaya nakasid, brother, yung ating selyo. Nakasid yan. Sulat kamay ko yan. Ngayon ipinahayag ng Panginoon ang ating paksa, ang ating pagkain espiritual, lalong nagpapatunay na ang gawain ito sa Diyos. Ito ang huling kapanahunan ng Iglesia. Manalangin po tayo. Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po. Pakiusap po namin ang maluklok, Panginoon, sa aming bayan, sa bawat bayan, ang iyong mga gustong manguna, Panginoon. Hinihiling po namin sa iyo, ibigay mo po ang pandinig at malawak na pangunawa ang mensaheng ito, maging panawagan, maging kasangkapan mo po kami upang ang bayan ng Magalang, ang bawat bayan, ang aming bansa, Panginoon, ay kahit paano matamasa po namin ang masaganang pagpapala. Panginoon, patawarin mo po. Dalangin po namin ang mga tapat, ang seryosong gustong maglingkod sa aming bayan. Bigyan mo sila ng iba yung pagtsatsaga, matutong maghintay sa tamang panahon, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nagtatakda
katulad ng ginagawa mo po, Panginoon, sa kapanahunan ng iglesia. Hindi po namin iniisip, Panginoon, hindi namin maintindihan, subalit ngayon nauunawaan po namin lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, sa awa mo po sa amin. Nagkasama-sama po kami sa huling kapanahunan ng iglesia. Paspasan mo po ang kapatid na lubiganin, Panginoon. Dalangin po namin sa madaling panahon ibigay ang kagalingan kay Brother Ronald, Panginoon, pabyala ang kapitan sa Tamlet. Panginoon, maging ang mga kapatid sa bugay din, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng masaganang pagpapala. Kumalit po kayo ng mga taong gagamitin para sa gawain mo, Panginoon, upang magampanan po namin, umusad, Panginoon, makahanap po kami ng mga source income, Panginoon. Matustusan po namin ang pangangailangan ng iyong banal na gawain. Panginoon, hindi lingid sa iyo. Kailangan po namin ang pinansyal. Kailangan namin ang trabaho, Panginoon. Kailangan namin ang lupa. Mga kagamitan, Panginoon, sumasampalataya po kami. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa aming mga paglalakad, akbayan mo po kami. Makilala po namin mga taong tinatawag mo. Pakibuksan ang mga puso, Panginoon. Matutong magpasakop sa iyong banal na kalooban. Manatili po ang aming kaugnayan sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin. Pagpalain niyo po ang huling gawain ng iyong banal na iglesia o sa aming kapanahunan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, lagi po nating ibabalik ang ating mga pasasalamat sa Panginoon lahat ng kapurihan. Mamaya pakikinggan ko dahil hindi naman ako ang gumawa niya, kundi ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Kaya dalangin namin, lagi kaming maugnay sa iyo. Ito lang panalangin sa pagwawakas ng panalangin. Ang may pakinig, makinig. Ang may pangunawa, umunawa. Ang may pag-isip, umisip. Bakit kailangan maugnay sa tao? Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, na ginagawang laman ang kanyang bisig. Mga kapatid, sa hinaharap na panahon, yan ang ibibigay ng Panginoon na pinakapagkain natin. Kaya magdediklot ako habang nagdidiktik ang Panginoon. Ipinaiisip ko minsan, papasok ko na lang sa banyo. Hindi sa pag-iabang, brother. Proud ako kaya ako sinasabi ito. Nagtatapat ako kaya ako sinasabi ito. Sino tayo? Pilay-pilay na pilay ka. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sa ating pangwakas, pagtatapos, awitin po natin ang mga Kristiyano nagmamahalan. Ang mga Kristiyano'y nagmamahalan.